Nako, eto na po mga kababayan, mabubulgar na mastermind, Erwin Tulfo, panic mode na. Aba, tuloy ang Blue Ribbon, Tulfo panic mode na. Bakit may maleta ka ba? O yan, nagtatanong po mga kababayan ha. O patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan ha. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako, medyo ang yabang. Ayan hindi lang talaga medyo, talagang ang yabang-yabang mo. Rapi Tulfo, di ba? Kasi tingnan mo mga kababayan, nung nag-walk out po sila, wala naman pong sinabing naghahamon ng kung ano-ano, di ba? Yung majority. Pero nang sila naman po mga kababayan ang pinatikim, no, ng sarili nilang medisina, 'di ba? Sabi nga ni Roque, eto naghamon. Sabi po dito mga karibin natin ni Tulfo, Rapi Tulfo, hinahamon ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, duwag ka. Aba, teka lang. Ano po ba klaseng paghahamon ang sinasabi mo? Diba? Kasi kung hinahamon mo siya ng debate, talagang hindi kanya uurungan, no? Iba-iba kasi yung duwag ka. Ano ba, suntukan ba ang hinahamon mo? Laruhin mo naman, diba? Kung ano po yung paghahamon mo, diba? Hanging ka no? Otherwise, duwag ka. Ano yan, pang-uuto? Ano yan, bata? Di ba mga kababayan, ganun po yung mga asal bata no? Away bata. Pag pumunta ka bukas doon, pag hindi ka pumunta, duwag ka. Ganun na ganun po ang nakikita natin dito. Parang nakikita na po natin yung kabataan, no? Ni Rapi Tulfo. Talagang medyo bully siguro ito. No? Si Rapi Tulfo, nung kabataan niya ay bully siguro ito mga kababayan. Kasi sa pananalita niya pa lang, no? Talagang there is something, no? Na masasabi mong, bakit ganito ang taong ito? Nung bata ba ito? Baka binubuli ito nung bata pa ito or siya ang nangbubuli, diba? Dalawa lang yan, binubuli ka or ikaw ang binubuli. Based on your experience, no? Ganito na po yung mga salita mo. Ay, nako. Ang yabang sa totoo lang mga kababayan, no? Marami pong nayayabangan sa kanya. Ito po. Sabi po dito ni Alexander, maleta senadora sa June 4, kita-kits, ayan Sabi nung matapang sa kabit, ayan, diba? Kasi pang-asawa lang yung mga niyo, yung mga tapang ninyo, alright? Grabe ang takot nyo, 2 days na lang, no? Bukas na po yan mga kabayan, bukas na po yan, aabangan po natin yan. Narinig ko na yan, epektibo talaga yan sa away mag-asawa. Oo nga Tapang Tulfo pero sa flood control tahimik. Yan pa, isa pa yan mga kabayan. Ngayon, almost all minority senators, no? Almost all majority senators are very, very noisy, no? Napaka-iingay sa nangyaring boycott sa kanila, no? Bakit ganun? No? Pagdating sa flood control, naiipit yung mga dila nyo, no? Pero pagdating dito mga kababayan, sa pagpigil, sa investigasyon sa flood control, maano pa mabilis pa kayo sa alas 4 kung makapag-react. Diba? Ibig sabihin na nito mga kababayan, they don't want to investigate. No? They want to stop the investigation. Pero dahil nga, dahil nga hindi na nila mapipigilan ang investigasyon sa Blue Ribbon, mga kababayan, eto ang ginawa nila. Eto, si Erwin Tulfo. Nagmamakaawa na. Sabi po dito sa balita, Erwin Tulfo umapila na maging bahagi ng Blue Ribbon Committee hearing. Wag nang yan. Paano ka magiging patas sa iyong pag-judge, no? Sa iyong pag-iimbestiga kung mismo ikaw ay nakatanggap ng maleta?
Di ba? Wag na. Yung gawin nating mga membro ng Blue Ribbon Committee, mga kaubayan, ay yung walang bahid ng korupsyon. Pag eto naging miyembro, ay nako. Pag eto sa Erwin Tulfo naging miyembro pa ng Blue Ribbon, wala na to. Ano na to? Lokohan na to. Kasi siya po ay involved. Di ba? Namalitahan po siya. Ilan yun? 6 na medium size na maleta. Oh, tapos ikaw pa mag-iimbestiga. Wag na eh. Lulukuhin mo na naman taong bayan yan eh. Diba? O, sabi niya po dito, pag-uusapan natin kung sino-sino ang magkukompose niyan. Dapat balance. Ha? May mga member ng minority, wag mong puro majority. Gusto rin natin malaman kung sino ang mga iimbitahan natin, di ba? O bakit gusto mong malaman yung mga iimbitahan? Tulfo, Erwin Tulfo. Para masabotahin ninyo? Di ba? Bakit gusto mong malaman yung mga iimbitahan? Noon mga kababayan, ito noong si Senator Pinky ang namamahala, ang chairman ng Blue Ribbon, bakit hindi mo yan sinabi? Na dapat mong malaman, di ba? Gusto mo palang malaman noon, bakit hindi mo pinakontinyo? No? Yung mga investigation. Di ba? Miyembro ka ng Blue Ribbon noon nakita ko. Kasama-sama ka pa kay Pinky. Tapos ngayon, mga kaubayan, isa lang pong ibig sabihin nito. Nandyan siya sa investigasyon, gusto niyang may sumama dyan sa investigasyon to interrupt. Kala mo siguro gusto mong nandyan ka, nakikinig at maging miyembro ng Blue Ribbon dahil gusto mong i-interrupt, guguluhin mo lang yung investigasyon. That's what I'm thinking mga kaubayan, kung bakit gustong-gusto nitong hinayupak na ito na maging miyembro ng Blue Ribbon. But then again, what I'm trying to point out, wag na. Di ba? Kasi nga, isa siya Isa siya sa iimbestigahan. You can exclude yourself, no? Tulfo, Erwin Tulfo, because you are one of the person of interest, no? Dito sa investigation na ito. So therefore, we conclude, mga kabayan, na hindi ka magiging patas sa investigation mo because of your status, di ba? Niloloko mo naman taong bayan Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto muna sabi po dito Blue Ribbon hearing tuloy ngayong Thursday, June 4. Attorney Baligod at 18 dating sundalo, 18 dating sundalo, dadalo. Ayan, palakpakan po natin. Tuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Hunyo 4, 2026 matapos lumabas ang mga dokumentong nagpapakitang nananatiling nakatakda ang pagdalo ni Attorney Baligod at ng 18 dating sundalo na naglabas ng mga aligasyon kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects at maleta delivery schemes. Ayan, palakpakan po natin. Eto, wala nang pipigil dito Kaya nga, hindi muna pumasok kasi sasabotahin yung diba? Si Erwin Tulfo, diba? Narinig nyo? Gusto nyo maging miyembro. Wag na. Kasi kung pumasok pa yung majority, posible talagang magulo pa. Guguluhin nila yung Blue Ribbon Committee. Guguluhin nila. Kita mo si Erwin Tulfo gusto nang pumasok bilang miyembro kasi manggugulo nga siya. Diba? Pero hindi kayo magtatagumpay. No? Nautakan kayo. Nautakan kayo. Ayan, nag-walk out kasi kayo. Nagkaroon tuloy ng idea yung majority na gawin nila ito. Ayan na. Diba? Which is good. Kasi tuloy na po ito mga kaubayan. Wala nang pipigil pa. Alright. Just comment down below mga kaubayan. At ito, pagbigyan nyo po ko. Last na po ito mga kaubayan kasi gusto ko lang pong i-share. No? Itong news update. Sabi po dito, Senator Lito Lapid, Jevy Ejercito,
Erwin at Rapi Tulfo, sinusungkit ng majority. Ayon kay Erwin Tulfo. Aba, teka lang. Ha? Si Erwin Tulfo ang source nito? Aray ko po. Ha? Diba? Posible pa. No? Posible pang si Lito Lapid or si Ejercito ang sinusungkit ng majority na pumunta sa kanila. Pero majority is majority, no? There's no need, kumbaga, na manungkit pa. Pero sige, let's take the argument of Erwin Tulfo na sinusungkit daw sila. Teka lang, posible yung dalawa, si Lapid at si Ejercito. Pero kayong mga Tulfo, bakit naman? Ano namang rason at sungkitin pa kayo? Diba? Ayaw nga nila sa inyo. Diba? Ayaw nila sa inyo kasi bistado na kayo. Bistado na kayo. Damaleta gang? Damaleta? Ha? Diba? Bistado na kayo. Kaya kung sinusungkit kayo, baka gusto kayong sungkitin at itapon sa basurahan. Diba? Hindi para maging kasama. Huwag niyo kaming lokohin, Tulfo, no? You are just getting the sympathy, no? Of the Filipino people. Pero hindi mo kayang kunin ang simpatiya ng taong bayan because we already decide, no? That Tulfo ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Ever since, mga kabayan, no? Maganda lang kayo sa mga programa ninyo. Pero pagdating sa flood control, actually, mga kabayan, whether we like it or not, we expected Rapi Tulfo, no? Na maging masigasig sa flood control. Erwin Tulfo na maging masigasig sa flood control. Because that is what they do. Nung hindi pa po sila mga senador. Sila po ay tagapagtanggol ng taong bayan. Diba? Yun po ang ina-expect natin. Pero, ay nako, nagbabago pala ang tao kapag namamalitahan na ito. Alright, eto na mga kabayan. Pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So, isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Kung sakali man walang hearing, hindi ho dahil ayaw lang nila. Ha? Dahil ayaw lang nilang sumipot, dahil gusto nilang gantihan yung pag-walkout noong mga senador, mga onsing senador na parang merong mga saltik sa utak. Okay? Hindi ho ito pagganti. Ito Mga ho hudas. estratehiya para Mga hudas po matuloy na yun yung pinaka-aabangan na hearing sa Miyerkules. Ay sa Huwebes. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na. Pati na rin yung mga abnormal Sa 11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy,
You cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority, 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Yo. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung report about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? Sino kayang senador yun, mga kaubayan, no? Sino kayang senador yung gustong maglatag ng ebidensya? Napakabobo naman, di ba? Oh. Judge po kayo, di ba? Hindi po kayo depensa. Ay, di ba? Hindi po kayo yung kasali doon. Hindi kayo yung magpa-prosecute at hindi naman kayo yung magdidepensa. Di ba? Oh. Tama yung sinasabi dito ni Senator Alan. Kaya ngayon pa lang nagkakaroon na po tayo ng idea that they will not be just, no? Sa kanila pong pagdedesisyon. May pag-bias na talaga sila sa simula pa lang. And what they want, no, is to impeach VP Sara. No, hindi naman sila maglalatag ng ebidensya kung hindi nila gustong i-impeach si VP Sara. Hoy, kung sino ka mang senador ka, ha? Makikita ka ng taong bayan. Makikita at makikita ka. Kahit magtago ka pa sa dilim, makikita at makikita ka ng taong bayan sapagkat, marami po ang nakaabang, no? Nagbabantay sa mga mangyayari dyan sa Senado. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan, mga kaubayan. At syempre, mga kaubayan, pa-follow na rin po ng Facebook page natin, no? Sa lahat po ng may mga Facebook page. Facebook account. Okay? Punta lang kayo, Pinas News Review. Mga impromptu react. Oo. Reaction. Express. Mga short lang po yun, mga reels lang po ang ating pinopost doon. Which is impromptu. Coming from our very own. No? Kaya, pa-follow na po, mga kaubayan. Maraming salamat po.